Hello everyone! So, bago tayo mag-start sa tutorial natin, i-explain ko muna sa inyo or papakita ko sa inyo yung mga gagamitin nating tools. So, una sa lahat, ano natin gagawin is yung LinkedIn. So, yung LinkedIn is para siya sa makakonect kayo sa mga ibang tao, connections. For example, kailangan nyo ng job sa software engineer, sa cybersecurity, pwede kayo dito mag-apply, ganun. Then, pakita natin yung mga image sa LinkedIn para siyang ganito. And, para siyang social media para sa mga professionals, recruiters, and companies para makapag-recruit ng mga tao nila. Then, makapag-share ng knowledge about sa job nila. Ganun. Like, daily life, about tech, or kahit anong like profession. Nandito sila. So, pangalawa nating is Stack Overflow. Kailangan nyo to. Lalo na sa mga dev, kailangan yung Stack Overflow. Kahit yung mga AI, minsan nag-hallucinate sila. So, kailangan mo yung mas reliable na na website para makita mo yung answer talaga sa error or sa code mo. So, ito yung Stack Overflow. Meron din silang AI, generative AI na naka-integrate sa sa my ChatGPT or sa OpenAI na pwede nyo gamitin rin. So, ito siya. Stack Overflow. Dito kasi yung ina-upload yung mga errors, mga questions. Ito siya. Nagtatanungan yung mga tao dito. Tapos, ang susunod nating kailangan is yung GitHub. Ito yung GitHub. So, ano nga ba yung GitHub? Pwede kayo mag-host dito ng mga code projects nyo. Tapos, pwede kayo makipag-collab sa mga iba't ibang tao. Tapos, nandito rin yung mga open source projects na pwede nyo gamitin. Ganun siya. Tapos, dun sa may Stack Overflow naman, dito naman yung pwede kayo mag-ask ng questions. Then, meron rin magsasagot sa inyo or pwede rin kayo magsagot ng mga questions if bored kayo or pwede kayong gusto nyo tumulong sa iba. Yeah. Tapos, yung mga solutions sa codes nyo, yun yung sinabi ko kanina. Like, nandun sila lahat. Or hindi man lahat, pero baka yung code na error nyo, baka na-solve na ng iba para hindi na kayo mahirapan mag-solve pa. Like, sobrang tagal. So, okay lang tumingin or mag-search sa Google. So, ito yung GitHub. As a kanina, yung na-explain ko yung GitHub, ito siya, yung description niya. Ito, yan. Open source project, pwede kayo mag-collab dito. So, ito siya. Ito yung GitHub ko. Gusto nyo i-follow. Pwede naman. Ito. So, nga pala. Most followed. GitHub. Most followed GitHub developer pala tayo. Ito tayo ngayon. Yan, number 1. Pero yeah, ito kailangan nyo itong GitHub kasi for example, magko-collab kayo sa mga ka-groupmate nyo or sa mag-apply na kayo ng job, kailangan nyo to. Kasi for example, may mga tinatanong rin na sa mga job interview, ano nga ba yung mga simple na GitHub command na pwede nyo gamitin pag magpo-push kayo, magpo-pull, magme-maintain ng code. So, yeah. Ito kailangan nyo itong GitHub. May mga short course naman ng GitHub like sa YouTube. May makikita naman kayong tutorial dito. GitHub tutorial. Full video. Para maintindihan yung GitHub. So, ito pwede kong ma-recommend sa inyo yung free code camp. Yung mga yan. And then, after nyan, ang kailangan nyo install naman ay, pwede kayo dito, like dev community. Where is it? Community. Yan. Dito naman, like, dito yung mga, mga developers na nagtitipon-tipon tapos nagsishare rin silang about na knowledge nila. So, pwede kayong sumali rin dito or mag-register. Pwede kayong mag-login sa GitHub. Yan, sa Apple ID. Depende sa inyo kung ano yung gusto nyo i-login. Pero create account kayo dito.
So, ito yung mga options niya. If may GitHub na kayo kanina yung sinabi ko, i-sign up nyo lang din diretso na yan sa sa may dev.to para mas lumawak pa yung knowledge nyo, tapos makilala pa yung mga developers, ganun. So, yeah. Then, sa LinkedIn rin, ganun rin. Connect lang na kayo ng connect sa mga developers at iba pang company recruiters para kunwari, maghanap na kayo ng mga trabaho. So, madali na lang yan. Then, sa may naman, sa software development tools naman, ang kailangan naman natin is Git. Iba siya sa GitHub, pero ito siya. Git siya, ang tawag dito. Ayan, Git is a free open source distributed version control system designed to handle everything from small to large projects with speed and efficiency. So, ito. Download for Mac or download for Windows or Linux, depende sa operating system nyo. So, yeah. Yung Git is ginagamit siya pang track ng code, tsaka collaboration tool rin sa mga project. So, effective. So, kailangan nyo din to pa mag-start kayo sa IT or mag-apply na kayo ng work sa industry. And then, after nun, ang kailangan naman natin is IDE. So, ano ba yung mga IDE na ginagamit ng developer? So, ito yung na-recommend ko sa inyo is VS Code. Yan. So, yung VS Code is libre lang siya. So, kailangan, okay lang kahit tinan nyo yung mga extension niya. Ang dami rin. Marami. Open source kasi ito, tsaka libre rin. Kaya, mas maganda siyang like, IDE. Mas maganda siya. So, ito, download for Mac, Universal. Ito, kung may Linux kayo, Windows, pwede nyo siyang download. Ito yung na-recommend ko sa inyo, IDE. Pag mag-start na kayo ng development. And then, after nyan is balik tayo sa GitHub. Itong GitHub na to, kailangan nyo talaga to pag kunwari mag-develop na kayong mga projects or kahit sa capstone nyo, kailangan nyo to, yung GitHub. Lalo na yung mga features na pwede nyo gamitin sa kanya. Yun nga, sa may YouTube tutorial, pwede nyo i-search nandun kung ano yung mga gamit ng GitHub, mga simple na commands para malaman ng employer na ito capable na siya mag-develop or ma-explain yung Tapos pwede nyo i-upload rin yung mga projects nyo dito. Mga side projects, portfolio, para makita nila na ito marunong talaga. Ganun. Then after nyan, magre-recommend naman ako sa inyo ng mga online tools. Online website platform. So, itong EDX, Computer Science, alam ko libre lang ito. Yan. Ito naman, EDX. For example, gusto nyo wala kayong pang-aral or gusto nyo lang mag-self-study. Ito, pwede kayong mag-online course para mas umasa pa yung mga skills nyo. Pwede nyo yun to. Libre lahat to. Yung certification lang nito yung may bayad kasi yun, may certificate kayo sa Harvard, pero hindi nyo naman siya kailangan. Yung kailangan nyo dito talaga mismo is yung knowledge na makukuha nyo dito. Like, ito, marami silang different course na libre. Ayan. Meron din, alam ko yung Testa, meron din silang libre. Like, Testa, computer. Wait, let me check. Okay. This one, pwede nyo siyang i-take rin sa online, I think. Yeah. So, eto siya. Pwede nyo na i-take to kung gusto nyo ng like sa Pilipinas na nagtuturo. Then after nun, free code camp. Free code camp, yan. Ito, libre rin siya. Wait, hintayin lang natin mag-loading. So, eto, libre rin siya. Tapos, may mga iba't ibang projects rin yung free code camp pwede nyo gamitin. Or pag-practicean habang nag-study kayo ng code. Then, make sure na meron din kayong roadmap. Of course. For example, mag-aaral kayo ng front-end. Ito siya. Para alam nyo na yung aaralin nyo. Tsaka alam nyo yung aaralin nyo sa interview. Mas madali siyang intindihan. Kasi may guide siya. So, yeah. And after this, meron naman tayong Mozilla. Tama ba spelling natin? Mozilla.org. Or mali.
Ay, tama. Ay, hindi. Mali ata to. Wait. Developers pala dapat yan. Mozilla developer. No, mali. Mozilla. Ano mo to? Developer. Yan, MDN Web Docs. Ito. Pwede nyo gamitin like mga documentation para ma-study nyo pa lalo yung programming language o yung code na inaaral nyo. Then, pwede rin kayo dito sa may docs.io. Ito, meron rin sila dito. Ito yung mga documentation sites na pwede nyo puntahan. Wait, baka hindi gumagana to. Docs. Ito. Hindi. Ba't ganun hindi gumagana? .io. Ito, DevDocs pala dapat tawag. sorry. So, yeah, ito. Meron silang mga documentation for Angular, AngularJS. Ito, halos lahat ng programming language meron silang documentation. Parehas na dito sa sa Dev. Hindi dyan. Sa nasa na ba tayo? Sa Mozilla. Nasa yung Mozilla. MDN Docs pa rin. MDN Docs. Yan. Web Docs. Guide. Ito. Reference, JavaScript, HTTP. Ano siya? Pwede kayong mag-play rin dito eh. Pwede nyo ma-testing yung console nila. For example, dito. H1. Yan. Test. Yan. Tapos, i-run natin. Ito, nakarun na pala siya. So, yeah, pwede siyang gawin nyo siyang playground. The next neto, explain natin yung mga natin, like yung mga tools kung paano gamitin. So, explain ko muna sa inyo yung mga kailangan nyo munang puntahan or mag-register para hindi kayo malito. Then, explain natin sila isa-isa kung ano yung mga gamit nila para malaman nyo pa kung ano yung mga purpose nila. Then, sa may resume building naman, magdadrop ako ng template dito siguro sa may link pagka tapos ng tutorial natin. Ito, so, ito yung mga pwede nyo gamitin. Then, of course, ChatGPT. Hindi mawawala yan. Yung ChatGPT, hindi ko siya na-recommend na yung code nyo mismo is manggagaling dito. Kailangan sa inyo pa rin galing. Pero yeah, yung ChatGPT is para siyang guide lang na debugging tool or sabihin na nating makaka-help sa inyo para may matanungan kayo agad na na answer. So, ito yung ChatGPT. Karamihan ginagamit ito sa mga essays, mga ganun, coding. So, yeah. Pwede nyo gamitin itong ChatGPT. Huwag kayong mahiya na gamitin itong ChatGPT. Tapos, Gemini, of course. Gemini. Ito, alternative options sa ChatGPT. Marami rin silang bagong updates. Kasi mag-release ata sila ng 1.5, I think. Mas maganda siya sa ChatGPT or sa OpenAI. Kasi mas malaki yung language model niya na tinatrain dito sa Gemini. So, mas maganda siya, I think. Mas accurate yung mga answer niya tsaka yung latest niya, liker span niya. Yun. Yun sa mga AI naman. Yun nga, ina-recommend ko sa inyo yung ChatGPT. So, this one. And also, this one, Blackbox.io. Ito tayo na eh. Yeah, I think so. Yeah. Ang tagal niya mag-loading pero baka mali yung link natin. Yeah, mali ang link natin. Blackbox.io. AI pala yun. So, mali nga tayo. Hindi, tama nga. Use Blackbox.io. So, yeah. Ito, pwede nyo rin gamitin to for AI. Yeah, Gemini, ChatGPT, itong Blackbox.io sa mga AI para hindi kayo mahirapan masyado na yung mga code nyo per pag-debug para may matanong kayo agad. So, ito rin pwede nyo gamitin. Stack Overflow pag specific yung topic tapos medyo accurate yung Hindi, accurate talaga yung mga answer. Dito kayo pumunta. Pero pag kunwari, mabilisan lang ng how to center a div or mga simple problem na dito, eto, puntahan nyo tong ChatGPT, Gemini, tsaka Blackbox. Yeah. Then, after nun,
Siguro magpo-proceed na tayo sa sa my first lesson kung ano yung mga kailangan yung gawin, tapos i-explain natin yung mga each tools, then mga commands nila or paano sila gamitin, kung paano i-utilize yung mga resources nyo. So, yun lang muna ngayon. Tapos, proceed tayo sa episode 2 or part 2 nitong video. Then, subscribe na rin kayo para syempre, ganahan tayong maggawa pa ng video. So, goodbye everyone. See you sa part 2.